Sa akin lang, wala pang isang buwan na nakausap ko siya. So siguro pagkatapos na namin nagkausap, nagkumustahan, baka bumalik na siya sa bundok, o baka kasi sa tingin ko yung area na kanyang nilagayan ay sifting lugar ron, at hindi yun basta-basta na agad malulusob. Pero hindi ako lubos maisip, tol, na lumabas sa kanilang video na naging commander. Parang hindi ako makapaniwala. Tol, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So lahat na, tol, lahat ng sugid na mga suporta sa atin. So sasagutin lang natin, tol, yung lahat ng mga katanungan sa atin dahil sa nangyayari kay Renier. Maraming nag-comment sa atin o nag-mensahe na bakit daw naging balik bandido o naging commander pa. So sa kaluskuyang, tol, hindi pa lang katagalan bago ako umakyat sa bundok. So kinausap ko pa si Renier, tinawagan ko doon sa kanyang tinitirahan. So sa ngayon, nakita nila sa kanilang video na lumitaw na naging commander. So nais ko lang linawin na hindi ko po alam kung anong nangyari, o bakit dumating dyan na malayo naman na lugar yung linlagyan ko sa kanya, yung safety na lugar, yung pinagkuanan niya, titirahan. Pero simula ng nailigtas natin at umalis siya sa akin, so na-update pa rin natin dahil bumisita doon siya sa bahay na habang nandun ako sa bundok, sobrang payat-payat niya. Pero ang kalagayan niya ngayon, so maraming nagbasa sa akin ba, o maraming nagmensahe, maraming nagsabi na bakit ganun, ganyan. So maraming nagsabi, tol, na naging commander daw. So ang masagot ko lang sa inyo, tol, na ay hindi ko alam kung ano nang nangyari sa kanya. Basta sa akin lang, wala pang isang buwan na nakausap ko siya. So siguro pagkatapos na namin nagkausap, nagkumustahan, baka bumalik na siya sa bundok, o baka kasi sa tingin ko yung area na kanyang nilagayan ay sifting lugar ron, at hindi yun basta-basta na agad malulusob. Pero kung siya, tol, ang gumawa ng paraan na bumalik sa bundok, so hindi na ako makakwantol na hindi ko na, kumbaga ba, kanya yung kagustuhan kasi tinulungan na natin, ligtas na natin dahil binawi din natin ba noong yung nakaraang taon pa na kasagsagan na tayo po ay nabihag, at tayo nabihag, tol, at tayo din isa din siya na tumulong sa atin para maligtas tayo. So tinanaw natin yun, tol, na malaking utang na loob, at binigyan pa natin siya ng magandang buhay. Kumbaga pinakita natin kung ano ang kagandahan o kaibahan sa mamuhay na wala kang kinakatakutan habang nandito ka sa bayan, hanggang nandito ka sa magandang lugar na wala kang kumakain ka ng maayos, at wala kang ibang iniisip kung baga paano ka mabubuhay. Hindi kagaya doon sa loob o pagbalik ng bandido na ay sobrang hirap. So halos isang araw hindi ka makakain, halos ay mahirapan ka talaga. Pero pasensya na siya kasi lahat ng paraan ay ginawa naman natin. Noong siya ay nabihag na hawak ni Commander Django, so nailigtas natin, na napantalaga natin ang diskarte na para masagip natin ang kanyang buhay, para makapalit ba. Pero hindi ako lubos maisip, tol, na lumabas sa kanilang video na naging commander. Parang hindi ako makapaniwala dahil sa doktrina
nutrina tol, o baga biningwas ko na talaga siya na gaano kaganda ang buhay dito sa labas na walang ibang iniisip. So ito talaga, dito talaga ang pinakamaayos na buhay. So kung wala, hindi natin siya pinabayaan, kumbaga pinaliwanag natin sa kanya kung ano talaga ang kagandahan. So kung ngayon, kung totoo man na naging bandido siya at doon lumitaw sa kanila, so sabi nila, may nagsabi na na-hypnotize daw o ginawa ng kumari. So hindi natin masigurado kung siguro, hindi naman natin nakikita na hinipnotize ni kanino na commander yon, hindi natin nakikita. Pero kung yon ang sinabi nila tol, siguro hindi pa man ako nakatingin kasi busy ako busy din ako. Dumiskarte pa rin tayo tol, na habang tapos natin pag-explore, pagligtas natin ka George, so dandahan tayong dumiskarte, hanap ng mga sideline para makapantustos po sa pangailangan sa mga anak ko, lalong lalo na ngayon na dalawa na po yung nag-aaral at may isa pa na kailangan pang bibilihan ng gatas. So kailangan tol na dubli sikap, na gagawa talaga tayo ng paraan na pag wala tayong explore, so gagawa tayo ng mga diskarte para po sa ating anak o sa ating pamilya. So kung totoo tol, sige subukan lang natin. Siguro mamaya baka makatingin ako sa makauwi ako ng bahay kasi wala ako sa bahay ngayon. So makauwi ako ng bahay, titingnan ko na lang ang kanilang mga video. Kasi maraming nagsabi sa atin na si Renier naging commander daw, bumalik man dito. So kung pinili man niya tol, so sa kanya na yon, dahil tinulungan naman natin siya. Kumbaga patas na po yung tinulong natin, na ibinigay yung pagtulong niya sa akin, so ginantihan din natin pagtulong. Pero kung pinili niyang bumalik, kung doon talaga siya naging masaya, so walang problema. Pero magkakataon tol, isa na lang masasabi ko, sayang naman yung pagsisikap at paghihirap namin, na yung pagkataon tol na ako yung lulusubin niya at ako magkwentro, hindi ko na kumbaga tol, hindi ko na mapasalig ba na mailigtas ko pa siya. Siguro tutuluyan na lang natin kasi wala namang kabuluhan tol na tumulong tayo sa kanya. Kumbaga halos binuwis din natin ang buhay natin para masalba siya, pero na maligtas siya sa mga kapahamakan, lalo na sa karumaldumal na ginawa ni Commander Django Saya noon. Pero kung pinili niya na doon siya talaga masaya, so hayaan na lang natin ang kanyang pero wag lang siyang magkamali na ako yung inkwentrohin, dahil hindi na talaga ako magdadalawang isip na dadalihin siya para mas mabawas-bawasan na tol yung mga problema natin sa mga bandido, lalong lalo na yung mga ibang pang commander na hassle sa ating alipunan o sa ating bayan. So sayang tol, sayang lang yung mga pagsisikap natin. So hindi man lang yan na lubos na isip, marami naman tayo magandang ibinigay sa kanya. So kumbaga nagkapagtaka talaga bakit dumating siya dun sa area na sobrang layo naman na area. Siguro baka may mga tauhan din, alam naman natin na maraming ding mga tauhan ng mga kalaban natin o mga bandido na nagpaligid o sumabay sa anumang alon o daloy ng buhay dito sa baba. Baga naghanap lang siguro ng magandang tsimpo, so dinali siya, kaya ganun siguro ang nangyari.
So, sa ngayon, ganyan lang, ayun lang po ang masasabi ko. Dahil hindi ko alam talaga yung totoong istorya kung anong nangyari sa kanya. Siguro kung mailigtas nila Mikoy o nila Jano, sino pa ba, mailigtas siguro nila si Kuan, Rinier, posible na matanong nila. Basta ako tol, manghingi lang ako muna ng dispensa sa inyo. Hindi po ako makakasiguro na makatulong ako sa kanila. Kung makatulong man ako, ay hindi rin ako magdadalawang isip pag makahanap ako ng tsimpo na titirahin ko talaga para mabawas-bawasan ng mga nakapupurisyo sa ating bayan o sa ating lipunan. Sayang lang, pinaaral natin noon. So, pinaaral natin noon at binigyan natin ng mga magandang buhay siya. Pero may pinili po siyang landas tol at hindi po siya nakinig sa mga sinabi natin. I-explain ko naman noon yan, pero sayang. Baga ba, nabulag siya noon tol dahil sa kanyang naging jowa. Pero sa ngayon, yung naipinaliwanag ko lahat sa kanyang jowa, so naintindihan ng kanyang jowa, kaya wala na, naging kuan na sila. So siguro isa na yung rason na naging blanco na kanyang isip. Pero basta hindi pa talaga masyadong katagalan yung pag-uusap namin, halos hindi pa isang buwan. Okay naman yun, wala akong sinyalis na nakikita. Pero hindi ko naman na contact ulit pag tapos ko nag-mission doon kay George. Parang 2 weeks pa lang yun pag ni George, pagkabihag 2 weeks yun na naligtas natin. So ngayon nakita naman natin na lumabas si Kuan, kita natin sa mga komento, pero hindi ko pa natingnan ang kanilang video. Kita natin sila mga komento na ay naging commander. Pero kung matingnan ko totoo talaga, sikapin na lang nila na mabuti na mailigtas nila. Kung makaya nila mailigtas, kung magawa pa nila ng paraan tol na maging maayos yung kalagayan ni Rinier. So yun na tol, at sana ay maunawaan ninyo at maintindihan yung kalagayan ko din. So yun tol, good luck na lang po.